taxonomy. So yun, paki-edit nyo na lang. This is my lesson plan. Not into perfection, but yeah, nakaraos naman ako sa demo ko. So isi-share ko yung mga technical assistance na sinabi ng aming school head, 2 MTs during our post-conference. So yes, dito na part sa paggamit ng ICT, dapat sa isabi mo yung pros and cons ng paggamit ng ICT para talaga mas lalo mo itong ma-hit yung ICT na facilitate the teaching and learning process. So yun dito yung isa. Tapos dito sa math passage ko, dapat naglagay daw ako ng numbers dito. Pwede din 1 table or 5 pencils, tapos 6 notebooks, ganun. Para mas lalo pa talagang ma-enhance yung pagka-integration across curriculum teaching area sa math. Dapat sinulat ko sa board muna yung mga examples, lalong makita talaga ng bata kasi sa PPT ko lang to nilagay eh. I-emphasize itong paggamit ng big letters sa specific names of a person para ma-achieve ko ito, use proper capitalization in writing proper nouns. So ito sa science, okay na to. Dito sa ICT, yun dapat pros and cons ng paggamit ng ICT. Tapos dito, mas i-elaborate pa kasi maganda dito na part. Kasi ma-connected sa issues ngayon sa science ito, di ba? Trees and fruits, yung issue ngayon sa government na doon sila napamangha din kasi na-insert ko yung issues natin about corruption sa government. Yun, dito na part. Dito na part sa HATS question. Wala sa plano ko yun. Wala yun sa plano ng aking lesson plan. Pero na-integrate ko siya. Kasi yung mga students ko din, meron din silang mga kanya-kanyang mga experiences na sinasabi. Tapos dun, it leads to a better learning teacher and learner conversation ba. Just let it be kung ano ang outcome. Dito na-appreciate din nila ito kasi gumawa ako ng rubric. Yes, ito dapat meron talaga yung rubrics lalong-lalo na sa mga group activities. Maganda din daw ito. Appreciated din ito. So parang yun lang naman yung mga TA nila. Yun lang. Tapos ito pala. Dito, kung pwede daw is common noun lang muna. Tapos bukas na naman or other din na naman yung proper noun para mas ma-shorten yung time. Overall, na-appreciate nila yung hard work. Makikita talaga ng mga observer na you teacher did your best talaga sa pag-demo. So it's not about the lesson plan but how do you deliver your lesson, how you give your lesson to your students, how they respond, and at the end, meron ba talaga silang natutunan? So yun lang. Thank you guys. Bye.